taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito ito ang kwan namin ngayon. Ang mga sasakyan. Kayong kanina na may mga bagong dumating, hindi nakalista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero ay nakita niyo naman na ang haba ng pila. Yun lang, ito yung spokesman namin si Nasib Malawan. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang kwan namin, salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon pangalawang Pangulong VP Sara. Kung manonood ka man VP Sara, nandito kami. Saan tayo makarating, kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Ayan guys. Engineer Nasib. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo. Ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente halos ng Metro Manila at saka yung Luzon wide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA, ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So pati presidente nakiusap siya na wag nang impeach. So siguro para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So kami po, taga Mindanao kami, actually dito lang kami nangangalakal sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po nagtipon-tipon lahat, walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito, sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim na mga businessman. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim na ang ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, di namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may dugo silang Maranao. So hindi lang po yon. Actually, kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, VP Sara. Reaction nyo lang po. Bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na ang ombudsman ng COA na sinabing clear po, malinis po ang record ni VP Sara, at ito pong si BBM nanawagan na huwag daw i-impeach si VP Sara kasi wala na makabuluhan yon. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung BC natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. So ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba-ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking hanggang sa dulo, hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga
kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, susuporta po kami. Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pagkalata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis, may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin, marami tayong kaibigan ng mga politician din. Kami po ay pinapakita lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po kasi pag walang kapayapaan, wala pong kalakalan. Siguro naniwala kayo, nakita na nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, nung nangyari, bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata eh. Parang kung ano-ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun sa akin. Pangalawang panghuling tanong ko na lang. Ang mensahe niyo po sa ating mga kababayan, mapa non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo. Hindi nyo pababayaan na masira yung constitution natin. Pag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman. Ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila sa Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Ayan, panghuling mensahe niyo po, i-call niyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300 at 5,400 na po ang viewers ko at saka sa ibang mga kasamahan natin. Baka mamaya nanonood si Lipi Inday at saka si Tatay Digong. Mensahe niyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. At si Ma'am BP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, mayroon mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam nyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po patunayan natin na talagang yung mag-ama gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita nyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si former Mayor Moti Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang, isa pong former Eminilip Commander yan, former admin ng Golden Moss. Isa po yan nire-respeto sa amin, nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin si Abdurauf, siya po ang Vice President ng External sa Muslim Alliance. At saka yung Secretary General, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James. Sana yun yung mga ibang presidente ng grupo. Sila po ay nandito. Yung
Musba. Oh. Yung Green Hills Muslim Business Club Foundation, nandito kami. Ako yung presidente nila. Metro Manila Muslim Traders Association, ako din ang presidente nila. Ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance. GPP, yung si Marnie, si Alex Calaca, incoming Vice Mayor yan ng Marantaw, inshallah. Si Walid, si Mox, GPP, yan po ang matayog na grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. Oh, dami tanong pa. Dahil sa mga nagsusulong ng impeachment kay BP dahil sa mga congressman. Yung nagsusulong naman ng impeachment kay Inday, kung tingnan natin, kalabanan nila yan eh. Si former Senator Dilima, ma'am, sana po tigilan nyo na yan. Mayroon na kayong leksyon eh. Sige, sa mapayapang laban na lang, wag na yung masyadong garapalan. Kasi yung kuha nga at saka si ombudsman, clear na sila eh. Hindi yan impeachable. Yung mga NP congressman naman, kasi sabi nila mga NP daw eh. Nakikita naman natin, pumapanig sila sa National People's Army, yung NPA. Mga no permanent address. Choose Conzace. It has zinc, vitamins A, C, and E. Helps with strong immunity and collagen. Sana po tigilan na atupagin po natin kung paano magkaisa ang mga politisyan, kung paano po lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, kung paano po mawala yung gulo sa Pilipinas. Tulad ng BRMM, nag-umpisa ng maayos kasi yung MILF nasa government side na. Kumbaga sila na yung nagpupuli sa ranking nila. Sana po ganyan ang mangyari. Huwag nang away sa politika. Hayaan natin magdesisyon yung mga kapatid nating mga kababayan natin sa 2028 eleksyon. Idana lang natin sa eleksyon para po sa mapayapang paraan. Kami po nandito para sa mapayapang paraan. Pinapakita namin na hindi po kami extremist, hindi po kami mga terrorist. Ang mga Muslim po ay walang kasimbait yan. Kung alam nyo lang ang Muslim ay nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sir, ano lang. Bakit po sa dinami-dami ng may confidential fund na official, nakatutok lang sila kay Vice President Inday Sara? Yun ang hindi natin alam. Kasi napakalit lang yung confidential fund niya eh. Doon sa mga billionaires, hindi nila kinakalkal. Yun nga sabi ko, ano yan eh, demolition job yan eh. Gusto nilang siraan talagang pangalawang pangulo na talagang hindi nila kayang siraan. Kung nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na nag-iisa, Diyos nyo, Diyos namin, hindi po nila kayang siraan si BP. Poprotektahan pa rin yan ng Diyos na nag-iisa. So, siguro ano? Sir. Oh, Kaya nag-umpisa yung Muslim Alliance? Nag-umpisa yung Muslim Alliance, ito lang pagka-impeach bago ma-impeach si Sara. Oo. Pero yan, hindi nila mamamatayan. Grupo po yan ng mga negosyante sa buong Metro Manila. Siguro, lahat naman nakikita nyo mga pagbigay ng ayuda ng mga kapatid nating Muslim. Sila po yun. Nagkaisa sila. Talagang lalabanan nilang mapang-api para lang protektahan yung mga taong naapi. Maraming salamat. Thank you. Yung mga congressman na nag-impeach, tigilan nyo na yan para matupag. Ako naman, hindi na mga porky taga Mindanao si Sara ay kahit mali siya, susuportahan natin. Hindi po yun. Nakikita naman natin yung performance ng tatay niya. Dati, yung mga kali, pwede kang maglakad, hindi ka takot. Yung mga drug pusher, nagsiyuyan na ng iba't ibang probinsya, mga Christian man o Maranao, ano pa man yan. Ngayon, nagsibalikan na. Anong ibig sabihin? Open na naman yung drugs.
Kaya po, sana pagkaisa natin na doon tayo sa mapayapang paraan. Huwag na natin sirain yung term ni BP Sara. Maghintay kayo sa 2028. Pwede po natin, sige, lumabang kayo, patas. Para po makita natin yung hatol ng sambayan ng Pilipino. Thank you, thank you. Sir, mensahe mo na lang po sa ating mga kababayan. Basta na lang po yun. Nag-insay na ako kanina. Pero sige, ulitin ko. Sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig, mga OFW, magkaisa na po tayo. Labanan natin ng mapang-api. Ito, anong sign ito? Kailangan labanan natin. Huwag tayong matakot kasi po nandiyan ang Diyos na nag-iisa. Tutulong at tutulong pa rin yan. Kaya kami, nagkaisa kami, talagang lalabang kami hanggang sa dulo. Protektahan namin ang tama, protektahan namin ang batas. Kaya po, magkaisa na tayo. Kung may kabaganda kayong mga congressman na kasama sa nag-impeach, sabihan nyo sila na itigil na nila yan. Wala rin patutunguhan yun. Lalong magkakagulo ang Pilipinas kung sakaling ma-impeach nila na hindi naman impeachable yung hatol nila kay BP Sara. Salamat, sir. Thank you, thank you, thank you. Shukran. Tatlong sigaw ng Duterte at saka Duterte. 1, 2, 3. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hindi po kami bayad, ha? Sure, 100%. Syukran, sir. Thank you. Ayan, mga kababayan. Mayor Akbar. Mayor Akhtar. Oh. Nagsalita na yata kanina si Mayor Akhtar. Ayan, picture. Kuha na nyo nga, sis, yung cellphone nyo dyan. Malinaw ang cellphone nyo. Oo, malinaw. Ayan, kunin nyo ito pati itong tarp. Pasa nyo sa GC, ha. Sige, ano na po kay lahat doon sa mga sir? Ano kay lahat doon? Ang dami pong mga kapatid na mga Muslim na viewers ko ngayon. Sige. Ayan guys, ayan. Yan, isang sigaw kayo ng ano, yung sabay-sabay ng Allahu Akbar. Ayan, video. Ayan mga kababayan. Takbir! 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 Picture lang, picture. Teka. Okay. Check, sir. Thank you. Syukran mga kapatid. Ayan mga kababayan, so narinig po natin ang mga leaders po, no? Nakakamangha po ito dahil very organic ito. Si Masip Malawanan. Malawan. Nasib Malawan. Malawan. Pakinggan po natin ang tagapagsalita para sa grupong sa grupo ng Muslim Alliance to Defend Vice President Sara Duterte and No to Impeachment Call. Diretso na. Isa lang po ang sinasabi namin. Nandito po kami para protektahan ang batas, protektahan yung naapi, at saka ipakita namin yung suporta namin sa Vice President. Dahil po hindi impeachable yan. Kanina nagsalita ko doon kay BMR at sa mga kasama natin. Sinabi ko na po na kami ay
nagkaisa yung Muslim Alliance sa pamumuno ng former mayor si Akhtar Marmar at saka yung former mayor na chairman sa board si Mayor Moti Mariano, yung vice president ng internal si Sultan Jerry Magarang at saka yung external Durao, Ano si Commander? vice president po yun, sa secretary general yung Yasin Salik. Kami po ay nandito para magkaisa dahil po sa pag-impeach kay Sara Duterte, yung pangalawang pangulo po ng Pilipinas. Kami po ay hindi namin maatim na nakita na natin sa yung kuha, talagang malinis yung record, pati yung ombudsman. So paano pa tinuloy pa nila, nag-iusap pa yung pangulo natin para wag nang i-impeach, para atupagin natin yung ekonomiya natin kung paano lumago. Pero hindi na kinig yung ilan na congressman. Ganun pa rin. Talagang nag-file sila ng impeachment. Kaya po kami ay nagkaisa, mula noon nagkaisa kami. Ako po ay presidente ng Metro Manila Muslim Traders, yung Muslim ng presidente ng Sumba, at saka yung mga ibang grupo, GPP, at saka yung mga ibang grupo po sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Nagkaisa po kami, yung bangsa, nagkaisa po kami para po suportahan ang Vice President hanggang sa dulo po. Alam namin na api siya. Kami po ay hindi porki taga Mindanao siya, suportahan namin kung mali siya. Nakita naman namin walang kamalian na ginawa yung Vice President natin. Talagang doon po kami sa tama. Hindi po kami natatakot na ipaglaban namin kung saan ang tama po, mga kababayan namin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat sa tagapagsalita ng Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at lalo na po ang kanilang mga grupong nagtipon-tipon sa makasaysayang araw na ito ng People's Caravan. Si former mayor ng ating grupo din sa Muslim Alliance at presidente ng Muslim Alliance Group, at ito ngayon ay panimulang pagkilos sa isang pamamaraan ng People's Caravan para ipakita ang pagtindig sa no to impeachment at ang pagrespeto sa kapakanan at karapatan ng mamamayan na nagbigay ng mandato sa Vice Presidente. Pakinggan natin si former mayor. Magandang tanghali po sa kanilang lahat ng nanonood sa ating ngayon. Gusto ko lang pong manawagan sa ating BP na hindi po kayo nag-iisa. Allahu Akbar! Nandito po kami! Yes! Nandito po ang Muslim Alliance for BP Sara. Umasa po kayo na kahit saan po tayo makarating ay hindi po kami magpapaiwan. Hanggang sa dulo ng aming hininga, susuportahan ka namin. At nananawagan din sa 32,000 na bumoto kay BP Sara, 32 million na bumoto kay BP Sara. Sana po magkaisa na tayo. Tulungan niyo po ang ating BP Sara. Dahil masyado na pong inaapi ang ating BP Sara. Nasaan na po yung 32 million na bumoto kay Sara? Ngayon, kailangan tayo ni BP Sara para sa katahimikan ng ating bansa. Magkaisa tayo, tulungan natin si BP Sara. No to impeachment ang aming pinagkaisahan, ang aming Muslim Alliance for BP Sara. Itong Muslim Alliance po ay ngayon lang binuo sa ginagawa nilang pang-aapi kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Baka may gusto magtanong, nandito pa ang mga leaders at core group ng Muslim Alliance. May isa pa magsasalita? Si former mayor din. Sir, halika. Isa pang former mayor na malakas din ang pagtindig para sa demokrasya at paggalang sa mandato ng mamamayang Pilipino na siyang naglagay ng kanilang otoridad at ng kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte. Si former mayor Moti Mariano. Moti Mariano. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ang masasabi ko lang, kami ay mga negosyante. Ayaw namin ang impeachment dahil nagkawata-wata kang mga Pilipino. Si Sara Duterte naman, hindi namin siya iiwan dahil kami po ay mga Muslim. Yung dugo namin ay tumatakbo sa katawan namin na alam namin na kadugo namin siya. No to impeachment ang gusto namin kasi kapag may gulo yung negosyo namin hindi maganda. Yun lang masasabi ko, no to impeachment. Yes. Ayun. Klaro ha? Klaro kayo ha? Ang impeachment ay panggulo. Ang impeachment ay isang kabastusan sa mandato ng mamamayang Pilipino against the Vice President ito. At ito ay pang-iinsulto sa mamamayang Pilipino. May isa pang magsasalita bago ang open forum, former administrator Ng Quiapo, Golden Moss. ng Quiapo Golden Mosque. Tinanggal siya kasi bumibisita doon si Inday. Tinanggal. Presidente din ng General Merchandise ng GMTA. Presidente ng... Okay, sige. Isa rin sa mga respetadong Muslim Traders Group dito sa may Pilipinas at naging General Administrator sa Quiapo Golden Mosque. Okay. Ako po ay mananawagan na suportahan natin ang magandang programa ng ating Pangulo President Marcos sa kanyang programang No to Impeachment. Yes! Allahu Akbar! Maraming salamat. Ayun. Malinaw. Ang kanyang panawagan is very simple. Vice President ng Muslim Alliance. Ay, isa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo at seryoso ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at iniendorso ang panggulo at mapangwasak na impeachment laban kay Sara Duterte, panindigan niya ito. Yun ang challenge ngayon ng mamamayang Pilipino sa kanya. At kasama dyan sa panawagan na yan, ang Muslim Alliance na ating brothers and sisters sa Muslim community. Isa pang tagapagsalita, ang Vice President naman ng grupong Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at ang panawagan nila ng Muslim Alliance no to impeachment. Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating nag-iisang Panginoon. Ito po ay kaya tayo nandito, mayroon tayong dahilan. Dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan sa ating sambayan ng Pilipino ay ibalik po natin yung binuo ng ating presidente ngayon, nako po, at saka si BP Sara. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon na unity, may pagkakaisa ng sambayanan. Nakita po natin ang resulta. Nakakuha sila ng boto na 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa po ang sambayanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambayan ng Pilipinas, hindi po maganda. Una-una po, nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Isang lahi po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito pong panawagan po namin ay no impeachment po kay Sara. Ito din po yung misay ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Parallel group din po kami nung 2000 election. Isa rin po itong Muslim Alliance for BBM and Sara. Parallel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Pray po yun. Wala pong bayad yun. Gumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubuo po ito ng mga iba-ibang sektor, religious group, businessman, professional. Wala pong pray po yun. Nakita po natin sa politika po, isentabi po natin muna yung politika. Wala pong mangyayari dyan. Yung nananagong po tayo sa ating mga congressman gustong mag-impeach kay Sara. Kung titingnan po natin yung mga nag-impeach po kay Sara, yan po yung galit po nung unang panahon po na matandang Marcos. Sila po yung kumukontra. Ngayon bumabalik po sila. Alam nyo kung bakit? Malaking pira po na nandyan. Bakit hindi po natin natupagin ang problema ng bansa natin sa mga district congressman po natin? Maraming kalamidad po na dumaan sa mga distrito nyo po. Ba't hindi nyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito nyo? Hindi po ito impeachment. Ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, huwag po ito ituloy. Yun din po ang mensahe ng Muslim Alliance for BBM and Sara. Yun.
Sige, mga last two questions and then hihingi tayo ng prayer, community prayer. May isa pang tagapagsalita? Chairperson naman ng West Crami Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan na no to impeachment na pinangunahan ng Muslim Alliance to defend the Vice President. Well, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong impeachment po na binubuo po ng ating mga kongresista. Wala pong may dudulot po nito na kabutihan po sa ating bayan. Kali po pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapektuhan po. Wala pong may dudulot. Kaya kami pong bilang mga negosyante po maliliit, talagang naramdaman po namin ngayong December. So, nanawagan po kami na sana po, wag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating Vice Presidente po. Opo. Bilang mga Muslim po, kaya nandito po kami, nagkaisa po para po kay BP Sara Protect po. Kasi nakikita po namin na talagang naapi po siya. Yun. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabayan. Okay, last na? Last. Anong posisyon, sir? Kiyama. Okay, may isa pang tagapagsalita, mga kababayan. Makita natin solito at napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari na gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito, mga kababayan, ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo in behalf of Muslim Group Community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nakikisa sa itong panawagan na po ito dahil po kay Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po. Ayun! Malinaw ha? Before po ang ating final program ay ibabalik ko na kay Brother Graham ang kanyang microphone. Thank you, brother. Thank you. Baka may tanong? Mag-ano muna, photo ops and for documentation muna. Kasama ko si Brother Oliver. At may prayer. Ano kayo?